Sa real world, may nagtatanong kung ito ang bahay ni Mr. Grid, ang Shin Yangwoo Building. Batid ng kasama nito na ito ay tinatawag na Yangwoo Building. At napapatanong ito kung anong klaseng pangalan nito. Sinasabi ni Park Jong-soo ng OGC na hindi niya akalain na magiging multimillionaire siya sa murang edad. Ito ay nakakainggit, sinasabi ni Lee Guk-rae ng OGC, programming director na hindi ito swerte. Ito ang resulta ng reputasyon na kanyang nabubuo habang kasabay nito ang pagbabago ng pananaw ng publiko sa kanya. Sinasabi ni Park Jong-soo na sabi ng mga bagong residente, ay hindi pa daw nila siya nakikitang lumabas kaya malamang nasa loob siya. Sinasabi ni Lee Guk-rae na wala na siguro siyang time lumabas dahil sa pagiging busy sa pag-level up. Tara na at salubungin nila siya. Sinasabi ni Park Jong-soo na dapat nasa 7th floor ang penthouse, pero hanggang 5th lang ang elevator. Sinasabi ni Lee Guk-rae na dahil sikat na siya ngayon, malamang nag-aalala siya sa privacy niya. Malamang gumamit siya ng ibang elevator, 3 araw niya na siyang tinatawagan, pero ni minsan hindi niya sinasagot. Kahit na ang pagtatanong sa pangkat ng seguridad ay malamang na hindi malulutas kahit anuman. Kaya dumaan sila sa hagdanan simula sa 5th floor, nakarating na ang elevator sa 5th floor. Namangha naman si Park Jong-soo sa nakita nito at sinasabi nito na mukhang hotel ito. Mukhang magandang construction company ang pinili niya. Pero hindi niya makita yung hagdan na papunta sa 6th floor. Napapatanong si Lee Guk-rae kung ang lahat ba ng mga pintong ito ay isang room apartment. Hindi ba ito lumalabag sa construction at anti-fire laws? Lumabas si Toon at tinatanong nito kung sino sila, sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanila na pumunta dito. Sumisigaw sila nung may lumabas, at sinasabi nila na si Toon ito. Siya ay overgeared human beast, na si Toon, at gulat na gulat sila at sa isip-isip nila at napapatanong sila kung bakit nasa Korea siya. Gatekeeper ba niya ang ex-mafia member? Pinagpawisan naman dito si Lee Guk-rae at sa isip-isip nito na lumabas siya sa isang kwarto. Isa ba siya sa mga residente dito? Nang lilisik ang mga mata nito at sinasabi nito na walang tumawag sa security office kanina. At napapatanong ito kung sino sila, may inabot na card si Lee Guk-rae at sinasabi nito na siya ang programming director ng OGC, Lee Guk-rae. Pumunta sila dito para makita si Grid dahil sa broadcasting. Medyo magaling siyang magsalita ng Korean, sa palagay niya hindi niya kailangang kumuha ng security company. Kinuha naman agad nito ng card, at sinasabi nito na isang business. Sumunod sila sa kanya, sinasabi ni Park Jong-soo na may double doors. Medyo maganda ang seguridad dito, sinasabi nito na isang lalaki na tinatawag na pants-pants, o isang bagay sa mga linyang yun, ay narito rin. Mukhang marami silang bisita ngayon, anyways, akyat na sila. Sa isip-isip nila na si Bunny Bunny ay dumating din sa Korea, ang pinakamahusay na streamer ng laro ng mundo. Sinasabi ni Park Jong-soo na base sa nakita niya sa isang interview, nakatira ang pamilya sa 6th floor, at si Grid ay nagtatrabaho sa penthouse. Napalingon si Lee Guk-rae kay Toon, at nabigla ito sa mukha nito, at sinasabi nito na totoo naman na pagkatapos ng international competition, naging national hero siya, pero hindi niya akalain na makikita niya pa ang mga interview niya. Parang naging fan din siya ay patuloy na nagiging mas mahalaga. Kaya bilisan na nila bago pa siya kunin sa kanila, nakaakyat na sila at sinasabi ni Lee Guk-rae na ang 7th floor ay isang rooftop. Hindi niya akalain na may lugar na ganito, ito ay kahanga-hanga. Medyo nakaramdam siya ng inggit dito, may biglang nagsalita at sinasabi nito na welcome. Nagulat naman sila dito, kung sino ang nakita nila, at nabigla sila na si Yura pala ito. At tinatanong nila kung bakit nandito si Miss Yura, tinatanong ni Yura kung weird ba na nandito siya. Sigurado siya na huhulaan nila kung ano ang relasyon niya kay Mr. Yangwoo. Napapaluha naman dito si Park Jong-soo at sa isip-isip nito na couple sila. Grid, nasa kanya na talaga ang lahat, sa isip-isip ni Lee Guk-rae na kalma lang. At sinasabi nila na kaya naging malapit siya sa kanya. Anyway, anong ginagawa ng container box dito? Sinasabi ni Yura na sasabihin niya sa kanila na ito ang opisina na nakuha niya para sa pag-handle ng kanyang mga ari-arian. Sinasabi ng Tiga OGC na ang buong mundo ay pinag-uusapan nila ang tungkol kay Mr. Grid. Kahit tapos na ang international competition buff, nakakabaliw pa rin ang level ang speed niya. Level 314 na ngayon si Grid, malapit na siyang maging global rank 40th diba? Kaya naman nakipagkita sila sa kanya, at napapatanong ito kung nasaan si Grid.
Sinasabi ni Yura na kasalukuyang nakalogin si Mr. Yang Woo. Kausapin niya na lang siya. Sa isip-isip ni Lee Gokray na pagkatapos ng church incident, mukhang malalim na ang kaugnayan niya sa lahat ng may kinalaman kay Grid. At napapatanong ito kung couple ba talaga sila. Tinatanong ni Yura kung pumunta ba sila dito dahil sa gusto niyang i-record kung paano manghunt si Grid, di ba? Hindi niya ito masosolo, hiwalay sila kay Mr. Bonnie Bonnie. Punta na sila sa isang business, $20 million. Walang discount, nagulat dito si Park Jong-soo at sinasabi nito na ano. Pero kukunan lang nila siya sa ginagawa niya, hindi lang yun. Ngunit ito ay isang bagay na ibabahagi nila ang mga karapatan sa paggawa ng pelikula. At hindi lang yan, humihingi sila ng 20 million. Kakasabi lang niya na lumalabag ang industriya. Walang saysay ang kondisyong ito, sa isip-isip ni Lee Gokray na hindi niya akalain na tatratuhin nila ang OGC ng ganito, siya ay may lakas ng loob. Sinasabi ni Lee Gokray na hindi niya inaasahan na ito ay expensive. Sige, pirmahan na nila ang kontrata. Nagulat naman si Park Jong-soo sa sinabi ni Lee Gokray at napapasigaw ito na ano? At sinasabi nito na wala na ba siya sa kanyang katinoan. Sinasabi ni Lee Gokray na sabi niya walang discount. Alam ng mga miyembro ng board na ito ay magastos, kaya binigyan nila siya ng isang blankong tseke. Ito ang bilis ng level ng ni Grid, ang kasalukuyang pinakamainit na paksa. Kahit dapat sila mag-share kay Bonnie Bonnie, ipagpalagay nila nakikita sila ng higit pa sa ginastos nila. Masaya siya na nagkaroon sila ng mas mabilis na trabaho kaysa inaasahan, pero noong nakaraang taon, hindi niya pinansin ang mga kahilingan nila, na humarap sa insidente sa simbahan. Pagkatapos ng kontratang ito, sana ay huwag niyang balewalain ang kanilang kahilingan sa isang panig na paraan. Sinasabi ni Yura na kung worth it sana ang kanilang pinakita. Hindi niya ba ito naisip, sa isip-isip ni Park Jong-soo na hindi ba worth it ang OGC programs na ginawa nila? At sabi nga nila, masama daw ang personality ng mga magaganda. Tinatanong ni Lee Gokray na ayos lang ba siya dito? Nakangiting sinasabi ni Park Jong-soo na ang Satisfy ay hindi lamang ang lugar na nagbibigay daan sa kanila na tumayo sa gitna ng karamihan, ipakita nila sa kanila kung paano sila nakikipagkumpetensya. Mamarkahan na ang contact na ito, ang simula ng isang legendary at kahindik-hindik na programa na pinamumunuan ni Lee Gokray at Park Jong-soo. Sinasabi ni Lee Gokray na magpadala na siya ng kontrata. Sinasabi ni Yura na oo, gawin nila ang kanilang makakaya. May lumabas na lalaki at tinatanong nito kung wala na ba sila. Sinasabi ni Yura na parang gusto niyang iwasan ang mga kakumpetensya niya. Tapos na rin ang kontrata kay Mr. Bonnie Bonnie, pwede na siyang umalis. Sinasabi ng lalaki na oo, pero hindi niya pa nakikita si Mr. Grid. May ibibigay lang siya na galing sa USA, nagbuntong hininga si Yura at sinasabi nito na hindi pa siya lumalabas sa capsule. Sa ngayon, kahit ang presidente ng USA ay hindi pwede abalahin siya. Kahit siya hirap na hirap makipagtsa sa kanya, sinasabi ng lalaki na hindi niya akalain na magiging ganyan ang ekspresyon ni Yura. Nagtataka siya kung anong nangyayari dito, sinasabi ni Yura na nagulat din siya. Ang taong yun ay may ilan na nagpapagulo sa kanyang paligid. Ang Overgeared 2 ay lumampas sa average na antas na 200. Sinasabi ni Lowell na malaking balita ito, karamihan sa mga miyembro ng Overgeared 2 ay may mga job na produksyon, kaya mabagal ang kanilang paglago. Sinasabi ni Vantner na mukhang mas nag-improve ang kanilang party-playing ability. Sa palagay niya ay tataas ng malaki ang pagiging produktibo ngayon. Sinasabi ni Lowell na ang second division ng Overgeared 2, ay isang mix ng mga member ng Silver Knight Guild at ang mga taong may producing jobs. Ang pangalan pa rin ang nakakaabala sa kanya, ngunit hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa Overgeared labor force, at unang nag-propose nito ay si Mr. Grid. Sinasabi ni Lowell na magandang pagkakataon nito, kaya ipagdiwang nila ito para tumaas ang kanilang moral. Tinatanong ni Vantner kung magpa-party ba sila, sinasabi ni Lowell na isang party. Sila ay nagtitipon dito upang maisakatuparan ang mga bagay, kaya't emphasize nila yon. Naging maingat sila tungkol sa kanilang paglago upang maiwasan ang pagpuwersa. Ngunit sa tingin niya, ito na ang oras para ikalat ang kanilang mga pakpak. Kahit na ang ilan ay nagkakamali sa kanila bilang isang mapayapang guild, sila ay isang grupo na nagtipon upang magtayo ng isang kaharian. Kaya naman halatang gyera ang kanilang bread at butter. Iyan ang magiging best prize. Sinasabi ni Vantner na wala na ba siya sa kanyang katinoan. Hindi niya ba alam na si Grid ay nasa Vampire City?
Matapos maging hari si Osron, naging mahirap ang pakikitungo sa Hilaga. Sa tuwing magpapadala si Haring Osron sa Ridon ng isang personal na liham at mga regalo, palaging may kasunod. Tumaas ng husto ang buwis ng Norte, dahil sa napakaraming dahilan, ang connecting bridge sa Patrayan, ang hilagang silangan na hangganan ay sarado na. Bagaman mukhang palakaibigan si Osron sa labas, may hawak itong espada sa likod. Kung ihiwalay ang Bayran, ibubunyag niya ang kanyang tunay na kulay. Kaya naman protektahan ang kanilang sarili, dapat nilang kontrolin ang Patrayan. Kung aatake sila sa Patrayan, hindi ba sasalakayin din ni Osron ang Bayran? Kaya mabubukod pa rin sila, kung Bayran yan, ipagtatanggol ito ni Marquis Time. Makikinabang sila sa pagiging father-in-law ni Grid sa kanya. Ang pinakamalaking problema ay ang mga manlalaro, kung, sa pagsalakay ng Patrayan, magiging kalaban nila ang Ethnal, ang mga kaakibat ng player ng Patrayan ay makakakuha ng isang defense quest, at ang mga manlalaro ng Etna ay makakakuha ng overgeared quest. Sumisigaw at sinasabi ni Vantner na sinusubukan niya bang gumawa ng ganyan habang wala si Greed? Sinasabi ni Lowell na sa halip, magagawa nila ito dahil ang atensyon ng lahat ngayon ay nakapokus kay Mr. Greed. Sisiguraduhin nila na mag-o-online ang video ni Mr. Greed sa pag-hunting, kasabay ng pag-invade nila. Para mapanood ang broadcast na yon, malamang nabababa ang bilang ng mga manlalaro sa Satisfy. Dahil sa sobrang pagka-distract sa broadcast, mawawala ng defense at subjugation quests ang publiko. At sasamantalahin nila ang lahat ng mga manlalaro na nawala at lusubin ang Patrayan. Kapag nakabalik na ang lahat, lalamunin na nila ang Patrayan, tapos na ang sitwasyon. Tumatawa at sinasabi ni Lowell na ito ang plano ng isang genius strategist na makikita ng lahat. Napapansin niya ang mga bagay na hindi mapapansin ng karaniwang tao kahit anong mangyari. Naiintindihan niya ba ito, Vantner? Sa Vampire City, tuloy pa din ang pag-hunting ni Grid at pag-atake niya sa mga vampire, at sunod-sunod ang pop-up ng system at sinasabi nito na na-eliminate mo ang isang vampira na nasa kalagitnaan ng rango. Na-eliminate mo ang isang mataas na rango na vampira. Na-eliminate mo ang isang mataas na rango na vampira. Nakuha mo na ang title ng Vampire Slaughter King, sa tuwing aatake ka sa isang vampira ay may dagdag na 1,000 fixed damage. Namamangha naman dito si Greed at hindi makapaniwala. At sinasabi nito na ang mga vampira ay bumagsak sa kabila ng katotohanang wala siyang ginagawa. Tumatawa at sinasabi ni Greed na nakakabaliw ito, nakakabaliw talaga ito. Kung magpapatuloy ito, hindi ba mababa ng account niya? Napapatanong si Sihi kung paano niya naisip ang gumawa ng ganito, Opa. Siya ay isang genius, ang cool niya, sa isip-isip ni Grid na ang mga automatic hunting ng mga item, ang God Hands ay maaaring gumamit ng lahat ng mga item para sa walang hanggang stamina. At dahil sa lakas ng Saintess, nadagdag ito sa God Hands at naging ganap na parang scam na item. Nag-summon lang siya ng God Hands, at si Noe, at Randy. Ngunit hindi niya akalain na ang lahat ng mga kalaban ay matatalo nang wala siyang kailangang gawin. Para siyang isang Diyos, sinasabi ni Ira na para siyang linta. Sa isip-isip ni Grid na noong marami siyang part-time jobs, pinangarap niya maging isang boss na naglalaro lang habang pinapatrabaho ang iba. Pero matagal na yon, malaki na ang pinagbago niya, nag-donate pa nga siya ng $3 buwan-buwan sa isang non-profit na organisasyon. Kung magpapatuloy ito, mapupunta na siya sa langit. Sinasabi ni Sihi na na-cleared na ang lugar na ito. At napapatanong ito kung nasa huling building ba ang boss? Sinasabi ni Grid na malamang, kung tapos na sila, lumabas na sila dito. Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang maliit na city na may 7th building lamang. Ngunit ang dami ng experience na nakuhang magkatulad. Pagkatapos ay magiging ligtas na ipagpalagay na ang boss ng 8th city ay isang high-rankang noble. Kahit medyo naging malakas na siya, hindi siya sigurado kung paano niya haharapin ang laban sa isang earl na mag-isa. Hindi niya kayang makipagsugal sa kanila. Sinasabi ni Grid na simula dito, gagalaw na siya sa sarili niya, kaya manatili na lang sila rito at magpahinga. Tinatanong ni Sihi kung anong ibig sabihin niya, Opa, kung nabigo siya sa raid, mamamatay din sila. Sinasabi ni Yerem na para makalabas sa dungeon, dapat silang mamatay o dapat talunin ang boss. Kaya dapat sabay na sila. Nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na wala talagang makakapigil sa kanila. Sige, gawin nila ang lahat hanggang sa huli, sa isip-isip ni Grid na oo. Hindi kailangan matakot, sa ngayon, mas malakas siya kaysa dati.
Sigurado siyang mananalo pa siya kay Kraugle, sinasabi ng babae na nagtataka siya, kung bakit ang ingay sa labas. Sinasabi ng notification na ang 8th City's Master, lumitaw na ang Vampire Viscount, na si Latina. Sinasabi ni Latina na hindi niya akalain na isa itong tao. Nakangiting sinasabi ni Grid na isa itong Viscount. Nag-alala siya, pero parang mahina ang boss sa inaasahan. Masaya siya na makukuha niya siya ng mag-isa habang pinuprotektahan sila ng sabay. Sinasabi ni Latina na dahil kusa siyang dumating dito, mananatili na lang siya dito habang nilalamon niya siya, di ba? Magkakaroon siya ng isang fiesta sa unang pagkakataon sa ilang sandali. May mga lumitaw at isa itong pulutong ng mga skeleton at namumula ang kanilang mga mata, at sabay-sabay silang umatake kila Grid. Sinasabi ni Grid na 1,000 zombies at skeleton. At napapatanong ito kung may necromancer ba sa mga vampire? Sinasabihan ni Bram si Grid na mag-ingat siya, si Latina, ay isa sa 9 direct descendants, at ipinanganak ng ina. Nagulat naman dito si Grid sa sinabi ni Bram, nagpapasalamat si Latina sa pagkain, sinasabi ng system na ang Vampire Viscount Latina ay nagbibigay ng sweet magic power, naakit ka, hindi ka na makakabalik sa katinuan mo, hindi ka makapaglagay ng senses, hindi ka makapaglagay ng lakas sa iyong mga braso at binti, mana recovery speed, minus 80%. Magic resistance, minus 50%, nadagdagan ang pagkabigo ng mga pag-activate ng kasanayan. Physical attack power, minus 50%, all speed minus 30%. Lahat ng effects ay nilabanan ni Grid, sa isip-isip ni Grid na delikado ito. Ang mga bata, sinasabi ni Sihi na ang mga undead ay mga easy lang. Nakatawang sinasabi ni Yerem na ang mga skeleton ay mga cute. Nagtataka at sa isip-isip ni Latina na ang 3 tao na pumasok. Hindi pwede na hindi sila naaapektuhan ng pressure ng direct descendant. Gumamit si Sihi ng Light of Repentances, biglang lumiwanag ang buong paligid. Sinasabi ng system na na-eliminate mo ang mga halimaw ng mag-isa. Dahil sa 100% na rate ng kontribusyon, binaliwala mo ang pagkakaiba ng level sa pagitan mo at ng iyong leader ng partido at nakakuha ng napakalaking experience. Tumaas ang level mo, napanganga na lang dito si Grid at napapa-hotdog na lang. Sinasabi ni Yerem na opa, kailangan niya na lang silang tanggalin ha. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na 1,000 level 250 skeleton, nawasak lang sa isang atake. Sinasabi ni Bram na hindi niya ba alam, ang isang Saintess ay isang taong may kakayahang mapatay ang kaluluwa ng Great Demon na maaaring gumala magpakailanman. Ang mga nilalang tulad ng undead ay hindi match para sa kanya, ngayong napantanto niya na, may pagkakatulad sina Bram, Iarot at Helgao, mga nilalang na madalas ikumpara sa mga Great Demon, kahit na nawala ang kanilang mga katawan pagkatapos mamatay, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi napatay, ang tanging nilalang na kayang pumatay ng mga kaluluwa ng malalakas at Eternal Demon, ay ang Saintess, na si Sihi, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang kapatid na si Latina.